Magandang tanghali mga kaibigan. Ngayon po ay nagbabalik tayo sa ere, sa ating kalusugan at kalakasan. Ngayon po ay Disyembre 2, 2025. Ang ating pong tatalakayin ngayon ay tungkol po sa depresyon. Marami po ang may karamdamang ganito pero hindi nila masyadong pinapansin dahil akala nila ganun lang talaga. Pero ang depression po ay pag lumala ay napupunta sa isang hindi magandang pangyayari o kahihinatnan. Kaya atin na pong talakayin ang depresyon para mas maintindihan natin maigi. Ang depresyon ay isang seryosong kondisyon sa pag-iisip pero nagagamot at karaniwang gumagaan kapag may tamang tulong at suporta. Ano ang sintomas ng depresyon? Hindi lahat ay nakakaranas ng pare-pareho. Ito ay madalas na nakikita na mismong emosyonal yung taong nakakaramdam nito. Matinding lungkot na tumatagal ng 2 linggo o higit pa. Kawalan ng gana sa dating kinagigiliwan katulad ng pagbabasketball, paglalaro ng badminton, pamimingwit o pamamasyal. Nawawala na siya ng gana. Pakiramdam na hopeless na o kawalan na ng pag-asa. Katulad ng kunwari nawalan siya ng trabaho. Hindi siya sinagot ng kanyang iniibig. Kasama na yun. Maraming dahilan. Namatayan ng kamag-anak o mahal sa buhay. Yan ang mga dahilan ng depression o malalang depression. Kairita o pagiging madaling magalit. Dahil nga sa kanyang nararanasan, feeling niya parang wala nang makakatulong sa kanya, parang galit na siya kahit kanino. Sa pag-iisip naman, hirap siyang mag-concentrate na. Pagkalito o mabagal mag-isip. Negatibong pag-iisip tungkol sa sarili. Mababang self-esteem. Sa pisikal naman, hindi matulog o sobrang dami ng tulog. Pagbaba o paglaki ng timbang nang hindi sinasadya. Pagod o parang walang lakas kahit kagigising lang. Mabigat na pakiramdam sa katawan. Sa pag-uugali naman mga kaibigan, kung ano nararanasan ng mga may depresyon. Pag-iwas sa tao o sa mga gawain. Madalas pagka inaaya nyo siya, kahit best friend nyo, ayaw na niya magsasama. Kahit sa mga dati nyong samahan, sa mga dati nyong pinupuntahan o pasyalan, hindi na siya makasama ngayon. Palagi siyang nag-iisip at palagi siya nag-iisa. Ngayon, nag-iisip yung iba kung paano matutulungan. Pupuntahan po natin yung mga bagay na yun mamaya. Isa pa, nawawala na siya ng sigla at motibasyon sa lahat ng bagay. Yun na nga, katulad nung nabanggit ko kanina. Katulad ng siguro, hindi na siya nagte-tennis, hindi na siya naglalaro ng chess, naglalaro ng dama. O dati, malakas siyang kumain, ngayon hindi na siya halos nagkakakain, kaya medyo napapansin nyo, nangangayayat na siya. Pagiging tahimik o withdrawn. Hindi na siya ngayon masyadong palakibo. Yun ang medyo delikadong bagay. Kung may naiisip na pananakit sa sarili, ito'y emergency at kailangan ng agarang tulong. Ibig sabihin kung sinasaktan na niya yung sarili niya, minsan sinusuntok niya yung mukha niya, nagagalit siya, sinusuntok niya yung pader. Mga agarang pagtulong na po ang kailangan dito. Gamot sa depresyon. Sa therapy po tayo. Unang linya ng paggamot, Cognitive Behavioral Therapy, CBT. Nakakatulong makontrol ang negatibong pag-iisip. Talk therapy, counseling. Kailangan pagka may nakita kayong ganitong kaibigan o kakilala, kausapin nyo. Hindi po pwedeng lagi siyang nag-iisa. Yun ang lagi nating iiwas sa kanya, yung nag-iisa siya. Dahil pagka siya'y nag-iisa, mas nakapag-iisip siya tuloy minsan na magpakamatay. Hindi na maganda yon. Kaya nga kailangan self-supporting. Tulungan natin siya. Tulungan natin siyang makaahon dito sa isang problemang ito. Lalo na kung talagang nawalan siya ng minamahal sa buhay. Napakabigat nun mga kaibigan. Support groups. Kailangan natin siyang isama sa mga support groups. Ibig sabihin,
isang grupo na kailangan natin katulad ng kunwari magpupulong-pulong. Iano nyo sa isang kung dati siyang hindi siya relihiyoso dati, tulungan nyo siyang dumalo sa isang kongregasyon o isang relihiyon na magbabalik yung kanyang self-esteem, ika nga, yung kanyang paniniwala sa sarili. Para kahit papaano maagaw niyo yung pag-iisip ng kanyang, pagka nag-iisa siya, maagaw niyo yun sa kanya na kailangan maiba ang isipan niya. Hindi siya dapat nag-iisa sa madalit salita. Kailangan lagi siyang may kausap, pinapasaya niyo siya, nililibang niyo siya. Gano'n naman kailangan talaga, di ba? Tulungan tayo mga kaibigan. Ngayon, ano ang gamot o antidepressant dito? Yung iniinom. Ito ay tanging lisensyadong doktor lang ang pwede magreseta nito. Ano yun? Sertraline or fluoxetine, venlafaxine, duloxetine, atypical depressant, bupropion. Titindi po nun, no? Katulad po siguro ng minsan yung iba, katulad ng Valium na nadidinig ko dati pagka mga ganyan, yung mga pampatulog sa kanya dahil ang kailangan sa mga may depression, kailangan makatulog siya. Minsan kulang sa tulog dahil kahit na matulog, isip po siya ng isip. Lifestyle na malaking tulong para makakatulong sa kanya. Unang-una, na yun naman talaga ang unang pagsugpo, daig pa ang gamot. Ano ito, kaibigan? Regular exercise. Kailangan talaga may ehersisyo siya. Dahil sa ating pag-ehersisyo, meron lumalabas na endorphin, na may happy hormone tayong nalilikha sa tuwing tayo nag-ehersisyo. Kahit maglakad-lakad lang o mag-jogging lang, mawawala ang problema natin o iniisip natin. Malaking tulong yun mga kaibigan. Maniwala kayo. Sapat na tulog. Ayan na nga po, yung pang number 2, sapat na tulog. Balanced diet. Kailangan po prutas at gulay. Omega-3 na katulad ng mga isda. Pagpapalipas ng oras kasama ang pamilya o kaibigan sa masasayang lugar. Kita niyo? Para manumbalik yung kanyang kasiyahan sa buhay. Kailangan niya yon mga kaibigan. Paghinto sa alak at droga, nagpapaalala ng depresyon. Nagpapalala lang ng depresyon. Sabi ng iba, pagka raw may problema, iinom lang daw ng alak. Hindi ho totoo yun. Yung mga ibang doktor na nagsasabi, kahit pag tinanong nyo, hindi ho totoo yun. Dahil pagkatapos nyo nung mainom yung alak, nalango lang kayo, medyo parang siraulo kayo pagkatapos nun. Pagkatapos nung wala nang epekto yung alak, balik na naman ulit tayo sa depression. Kaya hindi ho talaga makakatulong ang alak. Sabi nila makakatulong, hindi ho makakatulong yan. Ngayon, ano pa ho? Kailangan dapat magpatingin na sa doktor pag malala na. Kung tumatagal ang lungkot ng 2 linggo o higit pa, kailangan na magpatingin sa doktor. Psychiatrist, ika nga, dahil napakahirap ng ganitong bagay. Yung iba nga lang, pag nasubukan yung ibang doktor, pinagtatagal. Mga ilang beses kayong babalik, hahatulang kayo ng gamot. Kailangan, yung doktor na pupuntahan nyo, tuturuan ko kayo, no? Yung inaalam na niya yung punot dulo, pati yung ugat, hindi yung pagkaupo nyo, wala kayong makikitang challenge eh. Parang gusto nyo umalis na lang sa upuan eh. Ganito, pag upo nyo, tatanungin sandali, tas bigla kayong re-resetahan ng gamot. Bigla kayong lalabas ng klinika niya na para kayong na-hold up. Hindi man lang kayo nasiyahan, di ba? Mga kaibigan, yun noong palagang totoo eh. Kaya yung iba, parang ayaw nang magpunta ng doktor. Pero kung ang doktor naman ay napapakiramdaman nyo, 1 punta, 2 punta, may lunas na nangyayari o nabibigyan talaga ng solusyon yung problema nyo, mag-stick to one doctor na lang kayo. Doon na talaga. Ngayon, ano pa? Kung apektado na ang pagtulog, trabaho o relasyon, kailangan talaga magpatingin sa doktor. Kung may naiisip na pananakit sa sarili o maghanap agad ng tulong, nari sinasaktan na niya yung sarili o nananakit na siya ng iba, medyo hindi na ho maganda yun, malala na ho yun. Kaya kailangan na talaga ng konsulta sa doktor. Pwede kang magpatingin sa psychiatrist, psychologist, general physician, pangunang konsulta. Kailangan may mag-assess sa kanya o samahan niyo siya sa doktor.